Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 1, 2025, Linggo, at ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 1, verses 1 to 11. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapistahan ang pag-akyat ni Jesus sa langit o ascension. At ito yung ika-40 araw, simula po ng si Kristo ay muling mabuhay. No? Yung panahon na tinatawag nating Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon ay pag-akyat ni Jesus. At sa susunod na linggo ay ang pagbaba naman. No? Kung saan ipinangako ni Jesus na kapag siya'y umalis na, ang darating naman at may iwan ay ang Espiritu Santo o Espiritu ng nagagabay sa kanila upang malaman nila kung ano ang katotohanan. Kung kaya't sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga gawa ng mga apostol ay muli binalikan ni San Pablo ang lahat po ng mga pangyayari sa abot ng kanyang makakaya. Ito yung kumbaga pagsisimula din. Nagpakita si Jesus sa loob ng 40 araw at pagkatapos noon ay binigyan sila ng utos, no? At hintayin nila ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. At pagkatapos noon ay sila naman ang gagawa ng misyon. So, kumbaga, yung sinimulan ni Kristo ang misyon at ngayon ay ipinasa sa mga alagad at sila naman ang tinatawag na magmisyon hanggang sa dulon ng daigdig. Ito ay magagawa lamang nila pagdating ng Espiritu Santo na siya namang magpapalakas sa kanila hanggang sa inihintay nila ang muling pagbabalik ni Kristo. Na sinabi rin ni Kristo na konting panahon na lang, hindi nyo ako makikita, pero konting panahon na lang din at makikita ninyo akong muli. At sabi nga, sa kanyang pagbabalik ay dadalhin tayo doon sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya nawa, itong pagdiriwang na ito ay magpaalala sa atin ng ating pong mga dapat na
misyon na sinimulan na natin. Kung paano sabi sa mga alagad, anong tinitingala-tingala natin, kailangan na natin simulan ang misyon. Kailangan na natin ibahagi ang ating mga karanasan tungkol kay Kristo. Sana pagdating ng araw na matatapos ang oras natin sa mundong ito, ay matiyak din natin at masabi natin na nagkaroon tayo ng kabahagi sa misyong magpalaganap ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.